The Missing Bride. Abay, totoo nga ba ang mga balita na nagbago na ang isip nitong si Michera de Juan patungkol sa kanyang desisyon sa pagpapakasal kay RJ, no? So, ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin maya-maya lang. About the Missing Bride, dahil hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang investigasyon. Kahit ginugusto po ng mga kapulisan na itigil na ang investigasyon, pero ang pamilya po ni Michera de Juan ang siyang may gusto na ituloy dahil po nakakita po sila na parang paulit-ulit na ikinukwento at ibinabahagi ni Michera de Juan na meron talagang abduction at meron pong nagganap na hindi kaaya-aya kay Michera. Kaya naman po ito ay nakarating ng Pangasinan na nung sinabi po ni Michera na ito po yung kwento, no? Ano ko lang sa inyo, ulitin ko lang sa inyo, sinabi niya sa kanyang statement na sumakay siya ng UB Express dahil papunta po siya sa mall na nagbago kasi yung isip niya. Pupunta sana siya dun sa mall na malapit sa kanila. Dahil nagbago po yung isip ni Shera is gusto niya pumunta sa isang mall na kailangan mo pang sumakay, no, ng bus or ng UB Express para po makarating sa lugar na yon. Maaaring yun lang ang available na vehicle sa pwede niyang sakyan para pumunta po doon. Kaya napagdesisyonan niyang pumunta doon. And the story begins, no? Kung saan sinabi niyang may dalawang lalaki sa loob ng UB Express na tinali siya, piniringan ng mata, at eventually ay namalayan niya na lang na nasa Pangasinan na siya. Yun po yung narrative na paulit-ulit na sinasabi nitong si Miss Bride-to-be, no? The Missing Bride. Kasi kung hindi talaga naganap sa'yo yun, hindi mo masasabi yun eh. Hindi mo siya paulit-ulit na sasabihin kung hindi po yun ang tumatak sa utak mo. Kaya naman pinipilit po ng pamilya nitong si The Missing Bride, lalo na po yung tatay niya, na ituloy yung investigasyon, no? Na para malaman natin kung sino ba talaga yung mga lalaking ito. Kasi sa ngayon, tinitrace po nila dahil parang wala silang makitang tracing, lalo na sa mga ganyang vehicle. Mahirap po talaga matrace yan eh. Pero kung talagang lalawakan lang, titignan yung mga CCTV cameras kung saan dumaan itong si Michera de Juan. Sa galing po ng mga investigasyon, sa galing ng mga investigator, magagawa po nila yan, no? So gusto lang talaga nila na i-skip na yung ganitong klase kasi parang feeling nila is yun nga, ordinary lang naman si Miss Missing Bride, diba? Kaya parang feeling nila okay na yun, ganon. Pero hindi po pumapayag ang pamilya ni Miss Shera de Juan. Gusto nilang may managot sa pagkawala ng kanilang anak. Pero kasabay nga nito, isa rin sa mga question ng madla at question po ng maraming mga netizen, tuloy pa rin ba ang kasal nitong si Missing Bride or ni Shera de Juan at nitong si RJ? Kasi po, base po sa interview, sabi po ni Mark RJ, hindi po namin pinoforce na mag-disclose si Shera sa amin. Ayun po yung isa sa mga tumatak. Pero according to RJ, fiancé of Missing Bride-to-be says she still wants to get married. So which means wala talagang problema kay RJ. Which means wala talaga silang problema ni Miss Shera de Juan. Kasi kahit po si Miss Shera, gusto niya pa rin matuloy yung kasal. Tapos sinabi po ni RJ na nung nagkita sila, sorry na sorry sa kanya si Shera. Sabi niya, sorry, hindi ako umabot, ganyan-ganyan. Siguro yung mga panahon na naglalakad si Michera de Juan, di siya tumitigil na maglakad kasi gusto niyang umabot sa kasal. Kaso nga lang, sa layo po ng lugar, kahit lakarin mo yan, napakalayo niyan, diba? From Pangasinan to Quezon City, kung saan man sila, Diyos ko, napakalayo niyan, kaya talagang di ka aabot. Sabi dito, tuloy ang naudlot na kasal ni Shera de Juan at Mark RJ Reyes. Ito ang kinumpirma ni Mark RJ matapos ang madamdaming reunion nila ng nobyang si Shera. Si Shera ang bride-to-be na napaulat na nawawala bilang ilang araw bago ang nakatakda nilang kasal noong December 2025. Sa panayam ni Mark RJ sa ABS-CBN News noong December 31st, 2025, ibinahagi niyang mismong si Shera ang nagsabi sa kanya at sa kapulisan na matutuloy ang kanilang kasal. So si Michera de Juan pa po talaga yung parang nag-confirm na walang kanseladong kasal, but gusto ni Shera na ikasal pa rin kay Mark RJ.
So dito pa lang parang malinis na talaga yung pangalan ni Mr. Mark RJ na wala talaga siyang kinalaman at wala po siyang hindi po siya yung cause ng problem nila ni Shera. So sa panayam nga niya, sa pagbabalita ni Mark RJ, actually po ayun nga po yung unang yakap niya sa akin sa may Pangasinan, nagsorry siya. Sabi niya, hindi siya umabot. So sabi ko, wag mo isipin yun, wag mo isipin yung kasal. Ang priority is ikaw. Nakita niyo po yung emotion, 'di ba? Parang habang kayakap niya yung lalaking magpapakasal sa kanya, tas panay yung sorry ni Miss Shera, ganun. Tas iniisip niya pa rin na parang sobrang laki ng kasalanan niya kay RJ dahil hindi nga siya nakaabot sa kasal nila. Sabi niya, yung on the way din kami, sabi niya, yung on the way din kami pa uwi sa Quezon City, itong mga kapulisan natin, tinatanong siya, tuloy pa ba yung kasal? Sabi niya, opo, tuloy yung kasal, sabi niya. Pero sabi ko sa kanya, no pressure, kailangan mo munang mag-recover. Kahit gaano katagal, tapos kapag naka-recover ka na, tsaka na natin pag-usapan. Ngayon si RJ naman yun yung umaayaw, no? So sa ngayon, masaya raw si Mark RJ na nakitang bumabalik ang ganang kumain ni Shera. Isa raw sa magandang senyales na unti-unti nang bumabalik ang lakas nito matapos ang ilang araw na hindi pagkain mula nang ito ay mawala. So yun po yung update sa kanya, 'di ba? Parang kung ilang araw siyang hindi kumain, so nagre-recover siya. Up until now, nagre-recover pa rin po siya. So pinagpapahinga po namin. Pinapakain po namin yung mga gusto niya para at least makabalik po yung sigla sa katawan niya. Nakakausap na rin po namin siya kahit papano, sabi niya. Bagamat nakakausap, ayon pa rin kay Mark RJ, hanggang ngayon ay hindi pa rin maalala ni Shera kung bakit at paano siya napunta sa Pangasinan. Saad niya, hindi po namin pinuforce na mag-disclose si Shera sa amin kung ano yung mga bagay na naaalala niya. Gusto po namin siyang bigyan ng oras para makapag-heal at makarecover kasi ayun po ang kailangan niya ngayon. Noong December 30, 2025, tuluyang nakauwi ng bahay sa Fairview, Quezon City ang nawalang bride-to-be na si Shera De Juan matapos nitong matagpuan sa bayan ng Sison, Pangasinan noong December 29. Sobrang payat ni Shera, no? Grabe yung kapayatan niya. Sinundo ang dalaga ng mga tauhan ng Quezon City Police District QCPD kasama ang kanilang kapatid, pati na rin ang fiancé niyang si Mark RJ. Ayon sa QCPD, ay isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa pamilya ni Shera hinggil sa kinaroroonan nito ilang linggo matapos itong mapaulat na nawawala. Nakatakda na sanang ikasal si Shera kay Mark RJ Reyes noong December 14. Ngunit hapon ng December 10, napaulat siyang nawawala makaraang magpaalam na bibili lamang ng sapatos na gagamitin sa kasal. So, ibig sabihin, whatever it takes, whatever happened to Miss Shera De Juan, ay pinipilit pa rin talaga ni Shera na matuloy yung kasal nila ni RJ. Pero si RJ naman ngayon ang nagdi-delay ng kasal kasi gusto niya talagang fully recovered. And then kapag naka-recover na si Miss Shera, maganda yung ginagawa ni RJ kasi parang hindi mo kailangan i-force yung babae na porket hindi dumating sa kasal. Hayaan mo munang tama yun, mag-heal, tapos maka-recover siya dun sa trauma na inaabot niya, maalala niya kung ano yung nangyari sa kanya, 'di ba? Kung meron mo talagang abduction, kung meron nga ba talagang hindi unusual thing na nangyari sa kanya. That's really interesting stories about Miss Shera. Pero yun po yung kanyang inaalala pa hanggang ngayon. Kaya naman, sana nga soon matuloy na yung kanilang kasal. At sana meron pong parang concerned citizen na mag-ambag dun sa kasal nila, 'di ba? Para naman mag-ibongga yung kasal nila at talagang hindi malilimutan ng tao. Inaantay kasi natin yung full statement ni Miss Shera De Juan patungkol sa nangyari sa kanya. So that's it. Pamilya ni Miss Shera De Juan abay may pakiusap sa mga kapulisan patungkol sa investigasyon na nagaganap ngayon. So pag-uusapan natin lahat yan. But before that, if you haven't subscribed yet, kasi kahit po natagpuan na si Shera, ay ang dami pa rin pong mga tanong na talaga namang gumugulo sa isipan ng pamilya ni Shera De Juan. Lalo-lalo na po yung kanyang tatay. Sa isang interview kasi, sinabi po nito na parang ginigiit po nitong tatay ni Shera, the missing bride, na talagang may foul play na naganap dun po sa pagkawala ni Shera.
So ngayon, dito po sa interview ni Mr. Ito pong si RJ, yung papangasawa ni Shera, sinabi niya dito na parang meron pong sinasabi si Miss Shera ng paulit-ulit kasi nung bumalik na siya sa kanyang ulirat dahil kahit po nung mga panahon na siya po ay natagpuan na, medyo tolero pa siya Wala pa siya sa sarili niyon dahil that's really the first time. Yung araw din na yun pala na kinuha si Shera, yun din yung araw na tumawag, no? Ito pong si Shera dito po kay RJ ng 9 a.m. in the morning, tumawag daw tong si Shera. Nagring yung cellphone niya, no? Nagring. Tapos talaga daw ginagawa ni RJ, china-charge siya talaga yung cellphone ni Shera to make sure kasi alam niya, sabi nga ni RJ sa mga interview niya na si Shera daw po ay talagang parang hindi nawawala sa isipan niya yung number niya. So kaya naman ganun katindi yung pinaka faith nitong si Mr. RJ na gagawin ni Shera na tumawag para po ibigay ang impormasyon patungkol sa kinaroroonan niya. So this time may interview siya dito Kung mapapansin niyo, may tanong po yung isang reporter na pilit na parang iniiwasan ni Mr. RJ. Panoorin natin, pakinggan natin kasi it was posted by ANC 24/7. At nung pinapakinggan ko siya, talagang may mas lalaliman ng ang investigasyon ng mga kapulisan. So let's watch this or let's hear this from Mr. RJ. Same time, medyo blurry pa yung mga balitas. Yun po talaga priority. Actually po, kahapon ma'am, tumawag siya doon sa phone na naiwan niya. So, naalala niya yung number niya. So, I think around 9:30 to 10 yun nung tumawag siya. So, una, hello lang siya ng hello. So, parang nabosesan ko na siya na. Tapos, tinawagan ko siya ulit. Doon na siya yung talagang nag-start na siya nung umiyak talaga ng iyak. Iyak lang siya ng iyak na parang hindi niya rin alam kung paano siya napunta doon. Mga ganun po. Anong sir reaction po ninyo? Nakita niyo po, hindi naka-charge yung cellphone niyo? Lagi ko po siya talaga siyang china-charge kasi ako din parang mini-make sure ko na na-open yun para just in case kasi alam ko matandaan siya sa number niya. So, mini-make sure ko na naka-open lagi yun. So, that time, buti na lang po talaga naka-ano siya. Tapos yun, nagsaktong tumawag siya. Maaga-aga pa. So, siya pala po mismo yung nakapagbigay ng information sa inyo? Opo, siya po mismo. Paano niyo po nalaman sir na nasa Pangasinan siya? Ano po, kinausap ko po yung hiniraman niya ng phone. So, binigay po sa amin yung barangay kung nasan po siya. So, yun po yung sa may Pangasinan. Tapos, dumiretso na po kayo sa police? Opo, dumiretso po kami agad sa Station 5 po sa QCP. Opo. Sir, naikwento po ba nung... Daw po, ang sabi po talagang gustusin daw po talaga, tapos tolero niya. Sobrang nangihina that time. Nakita po natin doon sa picture, sir, na nakapagpalit na siya ng damit. Opo, pinahirap. Sabi po ni RJ, malinaw na sinabi niya na first time niyang nakita itong si Missing Bride na talagang sobrang payat, sobrang hinang-hina. Talagang makikita mo siya dun sa kanyang kalagayan na sobrang sobrang hirap dun sa mga araw na talagang hindi siya nakita. Imagine yung situation ni Missing Bride, 'di ba? Na wala siyang talagang as in kailangan niya talaga ng tulong, and blessing in disguise na natagpuan niya or nakita niya nga siya ng isang rider na talagang siguro yun na rin ang kasama na rin yung dasal dito nung nanay tsaka ni Miss Shera noong mga panahon na yun. So panoorin pa natin, pakinggan pala. Yan po siya po. Pero nung nakita siya, Yung suot niya pa rin po is yung same po nung nawala siya. Except lang yung jacket niya, tapos yung mga tumbler niya, wala na sa kanya. Sa kasi pati yung salamin niya wala na sa possession. Hindi na po niya alam kung kung saan napunta. oo nga sir, nung wala siyang salamin, sumalabo po yung tanong mo. Ano man pang lang po siya, pang anti-radiation lang ba yan? Tapos sir, bago kayo pumunta doon, di ba minake sure niyo po Opo. ano Opo. pong ginawa niyo? Nakiusap po muna kami dun sa may hawak sa kanya during that time. Nakipag-video call muna po kami to make sure talaga. Kasi yun din, I think yung kailangan ng police natin para
dispatch sila ng kapulisan din dun sa Pangasinan. So, nung na-make sure na po namin yun na siya talaga, dun po, saka po pina-secure na po dun sa mga kapulisan natin. Nung dumating po kayo sa Pangasinan, sir, Opo. ano po yung una naging reaction po ninyo? Paano po yung pagkikita niyo natawa? Ano ma'am, actually, hindi ako nakisabay talaga ng iyak sa kanya nung time na nagkita kami. Talagang in-ensure ko lang sa kanya na okay lang lahat, magiging okay lahat. Iniyahan ko lang po siya talagang iiyak lahat ng lahat ng nararamdaman. Naging mixed emotion na si Missing Bride noong mga panahon na yan kasi parang yung iyak niya na parang nahihiya siya kay RJ dahil nga hindi siya nakaabot sa kasal dahil nga sa pangyayari na yon. At the same time is syempre naiiyak din siya sa mga naganap sa buhay niya yung nangyari sa kanya. Kahit naman talaga sino, talagang iiyak ka ng todo pag ganun yung nangyari sa'yo na feeling mo is nawala ka na hindi mo na alam kung nasaan ka, 'di ba? So tuloy pa natin. So, sabi ko yun nga, matatapos din to. Naikwento po ba yan sa inyo, sir? Ano yung dahilan? Papaano siya ng Actually po, opo, nakwento niya po, pero kasi hindi ko siya pwedeng ma-disclose kasi po, ongoing na po yung investigation dun sa mga statements niya po, kung paano siya napunta po. Yun, ayun yung inaantay kong sabihin ni RJ. Sinabi nito na may parang nilalaliman na ng mga pulis yung investigasyon kasi sa unang investigasyon or sa una pong interview ni Michelle De Juan, sinabi nito na parang there's someone or somebody na parang tinutukan siya nung sumakay siya ng UB Express. Kasi kung matatandaan ninyo, dati pa naman may mga ganitong klase ng parang mga budol, 'di ba? Na parang sasakay ka ng UB Express tapos di mo alam ikaw lang pala yung pasahero, tapos dadaling ka sa liblib na lugar, tapos iiwan ka nila doon dahil nakuha na nila yung gusto nila, tapos habang umaandar yung sasakyan may ginagawang di maganda sa'yo. Dati pa pong modus yan, lalo na po, di ba dati uso pa nga po yung mga FX ang gamit, mga tama raw, FX ganun, tapos naging van na puti, tapos ngayon eto. So yung mga polis po parang dinideny nila na hindi raw or possible daw na dahil tolero lang tong si Shera kaya niya daw nasabi yon dahil may pagka-inconsistency nga sa mga sinasabi niya, which is normal kapag nandun ka sa state na parang wala kang kain, di ba? Wala, litong-lito ka sa mga pangyayari sa buhay mo. Talaga may mga ganong pangyayari. Pero nung bumalik na sa ulirat itong si Michelle, sinasabi niya at kinakwento niya pa rin yung ganon. Kaya sabi ni RJ, hindi niya po pwedeng i-disclose yung mga ikinuwento nitong si Michelle or si The Missing Bride kasi nga po nilalaliman na ng investigasyon. Kasi ang gusto ng police, tigilan na po yung investigation, which is mali, 'di ba? Paano po kung mangyari yung nangyari kay Shera sa ibang tao na hindi nag-viral? 'Di ba? Possible po na may mga nagaganap na ganyan kaso hindi lang nagba-viral kaya hindi po nabibigyan ng pansin ng pulis. Kaya naman maganda rin or isa sa mga biggest thing or magandang naganap dito is nabuksan yung ganitong klase ng issue na akala ng lahat is wala lang pero meron palang mas mahigit na nangyari na possible din mangyari sa mga ordinaryong tao na katulad ni Shera. Ang maganda lang dito is talagang naging national issue parang buong bansa talagang pinroblema itong si Shera De Juan nung nawala siya. Ngayon syempre dun sa narrative ni Shera, dapat lang na talagang imbestigahan ng pulis kasi gusto po nila wag na daw. So kung titigilan na po ang investigasyon sa nasabing issue, possible pa rin na maulit yan lalo na sa mga tao na or kahit po sa mga minors, 'di ba, nagaganap yung mga ganyan. So much better na wag talagang tigilan ng pulis yan sa pag-iimbestiga kasi nga talagang importante na makuha nila yung full statement lalo na ngayon nakapagpahinga na si Shera, tapos talagang consistent na po siya sa sinasabi niya na
na hindi niya alam kung paano siya napunta sa lugar na yon dahil someone is parang piniringan si Michelle de Juan and then tinali siya at nagulat na lang siya at nagising na nasa Pangasinan na siya. And base naman po sa narrative ni Michelle is lakad siya ng lakad, which means nung sa mga panahon na yon, kung ano po titignan po ninyo, kung lakad siya ng lakad ilang araw bago siya natagpuan nung rider. Kasi parang sinasabi ng mga netizen na baka daw yung rider talaga yung may kagagawan. Hindi po. Si rider po is nung natagpuan niya si Shera, doon din yung time na parang tumawag si Shera. No, Shera de Juan, no? Ibig sabihin, yung buong araw na yon naganap na nung natagpuan siya tapos doon din siya nagka-contact doon sa kanyang pamilya. Kaya malayo po na pagdudahan ng mga netizen ang rider na tumulang sa kanya. With regards naman dun sa pabuya, hindi ko alam kung naibigay kasi hindi naman na nila naisa publiko. Tapos hindi na rin naman po pinakita sa media, no, yung taong nakapulot or doon po nakapag-rescue dito kay Michelle de Juan, 'di ba? Yung nakatumulong sa kanya dahil nakita nga na parang namukaan niya si Shera. So, yun po yung isa sa mga nakikita natin dito na sana nga mas laliman pa ng kapulisan ng investigasyon sa isyong ito kasi hindi lang naman po sa purview, no, marami pong mga lugar na nagaganap yung mga ganyang klase ng mga insidente na hindi natin mapipigilan. Kaya naman napaka-importante kasi sabi po kasi nung pulis na parang parang solved na daw yung issue. Pero hindi po mapayag yung mga netizen. Gusto pa rin natin talagang malaman kung totoo talaga yung sinasabi ni Shera de Juan. Kasi talagang nakakatakot po yan kahit po sa akin or sa inyo. Pwedeng mangyari yan, 'di ba? Kaya naman napaka-importante na matapos yung issue na to. At mabigyan ng hustisya si Shera kung talagang may mga ganong kaganapan sa buhay niya. Kaya naman na abang-abang lang po tayo sa mga susunod pang updates. So that's it. Lahat po ng mga nag-aabang yung latest updates po natin patungkol sa missing bride kasi meron pong mga netizen na nagko-komento patungkol dito na sinasabi po nila na yung mga nangyari daw dito kay Shera de Juan at kay Mr. RJ na isa sa mga talaga namang inabangan at talagang parang ito po yung naging national problem, no? So, national issue. So, may mga nagsasabi po na scripted lang daw di umano yung mga kaganapan. Yan yung pag-uusapan natin maya-maya lang. So, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube, kahit po na sinasabing na solved na, nahanap na, ito pong si Michelle de Juan, marami pa rin po talaga ang nagtatanong kung kamusta na nga ba ngayon si Michelle, no? So, base po dun sa kanilang pinaka-latest updates na si Mr. Mark RJ Reyes ay muling nag-propose ng kasal kay Shera de Juan noong araw ng bagong taon at ikakasal sila this coming February. So yun po yung isa sa mga good news na nasaga po natin patungkol sa dalawang ito, which means totoo nga yung sinabi nitong si RJ na parang pag nagkita muli sila, nakauwi na si Shera, isa sa mga gagawin nito ay mag-propose at tanungin ulit si Shera for the second time around kung gusto pa rin itong magpakasal, no? So, dito po sa post na ito ng Elite, no, isa sa mga pinagkakatiwalaang online news, no, na base po dito sa mga post din po ni Mr. Mark RJ at ni Shera de Juan, ay nakatakda po muli silang ikasal this coming February. At the same time, nag-propose na po ulit si Mr. Mark RJ Reyes. So, this time, ito na, pag-usapan natin kasi may mga nag-comment po kasi dito. This is gonna be a long messages coming from one of the subscribers and viewers po natin na nag-aabang din patungkol sa report dito sa missing bride. Sabi ni Mr. Emmanuel Lizardo, 7793. It was, nag-comment po yan 3 hours ago. So, medyo mahaba po yung kanyang komento na ilalagay ko dyan sa screen. Sabi niya,
Old reporting na po ito. Sa previous vlog nyo, ano pong updates regarding sa findings ng PNP? Kung may basis po ba sila to deepen the investigation further beside for the case of missing person? Ang basa ko dito ay fabricated story to ng family ni Shera to get the sympathy and financial assistance from media, both on mainstream media and social media platform. And extend the returning of the missing person case to more dramatic story case. We have father who have obsessed with mainstream media, interviews na akala mo walang sakit. Then we have a kuya na very emotional and dramatic in defense of the groom beside his musmo story of waiting under the bridge hoping for the return of his sister when not yet found. Then we have an immediate public text messages from the groom thanking the public that was deleted during the process of finding the bride. And in contradictory, there was a testimony from the BFF with the PNP on Miss Shera's second time running away from the family household. A psychic reading in the presence of Jay Costura, which was very accurate on every details of case of the missing bride. That she was still alive, where she would be found, that there was helping hands on her being run away, and unfinished issues of the bridge or the bride's ex-boyfriend before the groom, and no mentioning of crime committed against her while running away. Aside from recent blog reporting on social medias about the riders' rewards not being paid in full by the groom and the family, PNP is professional in dealing crimes, whether it's deemed worthy of closing the case, and we need to stop bashing our PNP from entering a civil case, acting upon on it as a professional criminal case. I believe more with our PNP and Jay Costura as well as a testimony of the BFF. So, ito yung sinasabi niya. Sinasabi niya rito na parang ginawa lang daw di umano nitong si Mr. Mark RJ tsaka ng bride. Ito po is parang sinasabi niyang lahat ng ito is fabricated story at lahat ng ito ay drama lang. Sinasabi po niya na para makakuha ng sympathy at ng parang financial support. Well, in fact, alam niyo po, Sir Emmanuel, ay wala po tayong nabalitaan na sila po ay tinulungan ng government. Nakareceive po sila ng pera galing sa media. Wala pong ganun. Kaya I don't think na ginawa nila ito para magdrama lang. At the same time, is makikita nyo rin naman po kung paano po na-depress at talaga namang sobra yung iyak din ng nanay nung nawala itong si Miss Shera D1. Sabi nyo po sa inyo pong last na parang comment na sinabi nyo na mas naniniwala kayo sa PNP, which is true naman, 'di ba? Tama naman po yun kasi ginagawa naman talaga nila yung trabaho nila para po ma-resolve yung case. At talaga naman nasabi natin na kudos to PNP dahil talagang tinutukan po nila ang kaso ng missing bride kasi nga sobrang nag-viral. Ang pino-point out lang kasi ng mga netizen na kung hindi raw di umano nag-viral itong issue na to ay hindi raw tututukan ng mga pulis, which is yun po yung komento ng mga netizen sa social media. Pero all in all ay just to make it clear for the record, hindi po sila nakatanggap ng any financial na parang help coming from the government or from the media stream. Wala pong ganong naibalita since sila pa po nga yung naglabas ng pera to give the reward dun po sa rider. So base po dun sa mga report na parang nagbigay sila ng parang paunang bayad pero hindi pa nga daw po di umano na pupul yung bayad po dun sa rider. So ibig sabihin lang po niyan is hindi po talaga totoo na fabricated ang story. Lahat po yan ay totoong buhay na nangyari kasi nakita ko rin naman po talaga yung paghihirap nitong si Miss Shera, yung pagbabago ng kanyang itsura. At the same time, yung kanya pong mga narrative ay may mga evidence naman pong naglabasan, lalo-lalo na sa mga nakita po sa CCTV cameras. At the same time, doon po sa testimonies ng mga nakakita sa kanya. So, if in any case naman po na sila po ay talagang nagpapabricate lang ng story or kumukuha lang sila ng atensyon sa social media or sa lahat po ng mga Pilipino sa Pilipinas, 'di ba? Parang
it's their ano naman call eh. Kumbaga parang karma na nila yun kung ginagawa talaga nila yun para lang talagang makakuha ng sympathy sa mga tao, 'di ba? Pero at the same time, ang maganda lang dito is hindi po natigil yung buhay nila. Kahit po napakalaki ng tragic na nangyari sa buhay nila, still tinuloy pa rin po nila talaga yung plano nilang magpakasal, no? So sa ngayon po kasi parang wala pang muling nilalabas ang mga kapulisan kung pinagpatuloy ba nila yung investigasyon patungkol po sa tinatawag na abduction case na naganap dito po kay Miss Shera, kasi dalawang klase lang yan. It's either pinatigil na ni Shera ang investigasyon or wala talagang nakitang abduction kay Miss Shera De Juan, kasi base nga po dun sa mga pulis na parang inconsistent yung mga statement nga ni Shera De Juan. Pero naniniwala pa rin po ang pamilya ni Miss Shera na talagang meron pong mga krimen na naganap sa pagkawala nito. So yun po yung mga latest updates. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.